Maging negosyante ako basta porsigido at desidido ako. Ka-negosyo. Sa tingin mo, maliit ang negosyo mo ngayon, pakinggan mo muna kung paano nagsimula ang SM. Baka ang kwentong ito magpabago sa buhay mo. Mga kanegosyo, kapag naririnig natin ang pangalang SM, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Kasagaran, sabihin natin ito ay malaking mall. Mayroong tindahan na nagre-renta at mayroong milyong-milyong customer na bumisita at isang negosyong tila napakalayo sa simpleng pangarap ng ordinaryong tao. Pero alam nyo ba na bago naging higanti ang SM, nagsimula rin ito sa isang maliit na tindahan ng sapatos. Oo kanegosyo, noong 1958, si Henry C. ay nagbukas lamang ng isang simpleng tindahan ng sapatos na tinawag niya itong Shoe Mart sa Quiapo, Manila. Wala siyang malaking gusali, wala siyang daan-daang empleyado, wala siyang bilyong puhunan. Habang ang iba ay nakatingin sa mga problema, si Henry C. ay nakatingin sa oportunidad. Habang ang iba ay naghahanap ng dahilan para sumuko, siya naman ay naghahanap ng paraan para magpatuloy. At dahil sa kanyang tiyaga, unti-unting lumago ang kanyang negosyo. Mula sa sapatos, naging department store. Mula sa department store, naging supermarket. At noong 1985, binuksan niya ang unang SM City North EDSA. Alam niyo ba na maraming tao ang nagdududa? Maraming nagsasabing masyadong malaki ang negosyo na gusto niyang simulan. May mga nagsasabing ito ay hindi magtatagumpay. Pero hindi pinakinggan ni Henry C. ang mga negatibong boses sa paligid niya. Mas pinakinggan niya ang kanyang pangarap. At ngayon, ang dating maliit na tindahan ay naging isang pinakamalaking mall chain sa buong Asia. Kanegosyo, may napakalaking aral na makukuha natin kay Henry C. sa pagtatayo niya ng SM. Kung ang SM ay nagsimula sa maliit, so posible pa lang makapalago tayo ng negosyo kahit nagsimula pa tayo ng maliit na negosyo. Bakit mong sasabihing maliit ang negosyo mo kung ang Shoe Mart ay naging SM? Bakit hindi maaring lumaki ang negosyo mong fishbowl or shoe paw or sari-sari store mo or ang maliit mong food business? Kanegosyo, huwag mong maliitin ang maliit mong simula dahil ang bawat malaking negosyo mo ngayon ay minsan ding naging maliit. Ang tagumpay ay hindi nagsisimula sa malaking puhunan. Nagsisimula ito sa malaking pangarap. Nagsisimula ito sa lakas ng loob na magsimula kahit hindi sigurado ang resulta. Nagsimula ito sa pagpapatuloy kahit mabagal ang benta mo. Nagsimula ito sa pagbangon kahit natatalo ka na. Tandaan mo ito kanegosyo, hindi yumaman ang SM sa isang araw. Hindi rin naging matagumpay si Henry C. sa isang gabi lang. Marami ring taong siyang nagsisikap, marami ring taon siyang nagsasakripisyo, at marami ring taon siyang natatalo. At ang taong hindi pagsuko ang dahilan kung bakit sila naroon ngayon. Kaya kung minsan kanegosyo, ikaw ay nababagalan sa negosyo mo na magtagumpay, at kung minsan sinabihan mo ang sarili mo na walang nangyayari, at kung minsan ay gusto mo nang sumuko, alalahanin mo ang kwento ni Henry C. Kanegosyo, ang tagumpay ay hindi sinusukat kung gaano kalaki ang negosyo mo ngayon. Sinusukat ito kung gaano katatag magpatuloy ka kahit maliit pa lamang ang negosyo mo. Kailangan mong pagbutihin, ipagpatuloy ang iyong negosyo. Kailangan mong pagandahin ang serbisyo mo. Kailangan mong matuto araw-araw. At kailangan mong ipagpatuloy ang mga pangarap mo. At higit sa lahat, kailangan mong patuloy na lumalaban. Dahil balang araw, kapag dumating na ang tagumpay mo sa negosyo, mapapangiti ka na lang at masasabi mo, buti na lang, hindi ako sumuko. Mga kanegosyo, tandaan nyo ito. Hindi hadlang ang maliit na simula. Ang tunay na hadlang ay ang pagsuko bago dumating ang tagumpay. Kaya kanegosyo, tuloy ka lang, tiyaga ka lang, at huwag na huwag kang susuko. Dahil ang maliit na negosyo mo ngayon, maaring maging susunod na success story sa bukas.